bumiyahe po tayo papuntang Magallanes. Virtually lang po ha, hindi po literal. Dahil alam ko kanina... Stay put dapat. Oo, stay put dapat. Kanina mukhang dagat daw yung Magallanes Jazz, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Magallanes? Yes, Jovi, Chiki, sa ngayon ay pabugso-bugsong ulan pa rin yung nararanasan dito sa EDSA Magallanes sa Makati City. Kung makikita natin ay maayos naman yung daloy ng trapiko at wala na rin tayong nakikitang tubig doon sa bahagi ng Magallanes Tunnel. At kanina, nung nagbantay tayo dito around 12 p.m. ng tanghali, gutter deep pa lamang yung tubig. Pero noong sa ilang sandali lamang, halos wala pang 30 minutes, ay nagulat tayo na biglang tumaas yung tubig. Umabot siya doon sa red na line na nangangahulugang 2 feet pataas na yung tubig na nasa loob ng tunnel. At nung makikita natin yung video, no, Jovin, Chiki, actually bago siya sumuong dyan sa baha, ay kinausapan natin siya, chinek niya muna kung hanggang saan yung level ng tubig. Sabi niya hanggang hita. At hindi naman natin inasahan na susubukan pala niyang idaan yung kanyang motor, kaso lang sa gitna ng kanyang pagdaan, na-stranded nga siya at hindi na umandar yung kanyang motor, kaya mano-mano na lang yung kanyang pagdaan. And around 1 p.m., medyo nag-subside, 2 p.m. nawala yung tubig doon sa may tunnel at naging passable na siya sa mga motorista. Pero sa ngayon, na Jovi and Chiki, around 5 p.m. may nakita tayong konting accumulation ng tubig dito sa may gitnang bahagi ng tunnel. Pero mabilis din siyang nag-subside nung tumila na yung pag-ulan. Sa ngayon, pabugso-bugso, at hindi na ganun kalakas compared kanina, pero may pag-ulan pa rin dito sa Magallanes sa Makati, Joey Chiki. Oo, kasi kaya sabi namin ipadala si Jazz dyan sa area na yan. Kasi medyo importanteng kahit sabihin mo lumang daanan yan, talagang yan yung pwedeng, kung sa Makati ka nag-work, pwede kang dyan lumabas o kaya ay dyan ka pumasok. Yung tunnel na yun ay dadaanan mo talaga. So, at least nakabantay sila Jazz dyan sa level ng tubig dyan. Jazz, ito, lang ha, kung kaya mo lang sagutin kung meron kang information about kasi nakita rin namin yung mga video sa nearby that area ay yung papuntang SLEX at saka yung Skyway na naglalakad na yung mga tao diyan. Meron ka bang balita sa sitwasyon diyan sa malapit sa South Superhighway? Yes, Jovi and Chiki, although hindi natin kita masyado dito sa area, itong bahagi ng papunta dito sa Skyway, sa SLEX, itong bahagi na ito, if I'm not mistaken, Jovi and Chiki, makita natin ngayon, maayos na yung daloy ng trapiko. Although, wala na rin tayo nakikita mga naglalakad na motorista. Although, kanina nakita natin na dahil nga yung lakas ng ulan, tapos medyo mabigat yung daloy ng trapiko, ay may mga naglalakad na mga commuter. Pero ngayon, dahil mas mabuti ng lagay ng panahon at wala rin nakikitang pagbigat ng daloy ng trapiko, maayos yung pagdaan ng mga sasakyan, ay wala na as of now. Tinanong din natin dito, Jovi and Chiki, yung from the Makati LGU, yung mga nagbabantay ng mga enforcers. Sabi naman nila, sa ngayon, mabuti na yung lagay ng panahon, wala rin silang nakitang disturbances or yung mga baha. Wala na rin tayong mga road closures dito sa Makati City dahil nga okay na yung lagay ng panahon. Pero patuloy natin yung babantayan, Jovi, kung sa mga in a few minutes or in a few moments ay magbago man yung lagay ng panahon dahil heavy rainfall warning pa rin, no? So until now, we will be checking every now and then dahil napansin din natin kanina, Jovi and Chiki, yung mabilis na pagtaas ng tubig dito sa tunnel at mabilis din siyang mag-subside. So kailangan natin bantayan every now and then dahil nga pag lumalakas, unti ring tumataas yung tubig dito. Yeah. Kanina kasi MMDA kausap ng mga programa natin, Jazz. Yung nga yung sinasabi nila, kung sakalit tumaas yung tubig, isipin nyo lang, kapag yung, alam nyo naman dapat itansya ng sasakyan nyo, parang, kung mataas yung sasakyan nyo, like yung mga SUV, sige lang, diretso mo lang yan, kakayanin nyo yan. Pero kapag mga sedan, parang isip ka na. Lalo na yung mga pinakita ni Jazz na yung motor, parang dapat sa bangketa na lang sa dumaan. Talaga isinulong niya pa doon sa. Pwede ko siya masisisi, mukhang nagmamadali si Manong. Pero yun lang yung gusto nating iparating sa kanila na parang tansyahin ng maigi bago kumilos Jazz. Dahil ang hirap, kawawa naman si Manong siguro, nung dahil tinirikan siya ng kanyang motor Yes, Jovi and Chiki. Actually, kanina may nakausap tayo, hindi naman motorista, pero mga commuter naman, dahil meron siyang pupuntahan na job interview. At dahil nga
galing pa siyang Zamboanga City, Mm. ay tiniis niya na yung baha, talagang sumuong na siya. Pinasok na lang niya yung kanyang sapatos sa bag, pati na rin yung kanyang mga belongings na hindi pwedeng mabasa. Tsaka niya yan nilakbay, yung malalim na tubig na yan. Ang sabi ko nga sa kanya, bakit po kailangan yung makadaan sa baha na yan dahil delikado, tapos merong pang risk ng leptospirosis. Sabi niya ay kailangan daw talagang makahanap ng trabaho, hindi na nila alintana yung lakas ng ulan at yung pagbaha. At sabi ko nga ay mag-ingat dahil napakahirap ng panahon ngayon, very unpredictable. At bukod din dyan, Jovi and Chiki, yung MMDA Metro Base na nanong natin, dahil nga nagpansin natin, huhupa, tas babalik, mabilis lang yung interval. Ang sagot nila sa atin, yung isa daw sa mga tinitingnan sanhin na itong pag-accumulate ng tubig dyan sa main tunnel, bukod sa hindi lang natin kita, no, ito kasing bahagi ng kalsada nito, medyo mas mataas yung level niya kaysa doon sa nasa loob sa tunnel. At pababa daw yung kalsada doon, napupunta dito sa parang nagiging catch basin siya, Jovi, no? Tapos nagkataon pa na yung drainage ay laging nababarahan daw. Kaya naman kanina nakita rin natin yung ilan sa Makati LGU nagtatanggal ng bara, tapos nakita natin, unti-unti nag-subside yung tubig dahil nga natanggalan na rin ng bara yung drainage na dito sa may Magallanes, sa may EDSA. Okay, Chiki. sige. So at least we know, siguro hindi na magka-cancel yung mga TNVS dyan Oo, kung dahil sakaling may dadaanan oo, na, meron na dadaanan na. Oo. Okay. Thank you, Jazz, for that report. Okay, dalawa kasi yung panawagan buong maghapon eh. First, yung from the LGU at saka sa government, yung mga amphibious o kaya yung mga matataas na mga sasakyan like truck para to rescue yung mga stranded. Tapos sa pangalawa, yung request namin sa MMDA kanina, yung kanilang monitoring system na maraming monitors Okay. ay i-Facebook Live na kayang-kaya nilang gawin. Kasi para alam ng mga kababayan natin kung ano yung diskarte sa daan, kung Oo. kailangan nilang iwasan ng real time yung mga specific areas. Oo nga naman. Pero Oo. sabi ni General Torre, iisipin nila, pero let's wait.